Okay. Test mic. Narinig ba ako mga kapatid nating Muslim around the globe? Okay. Yun. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Mga minamahal na Muslim around the globe. Sit down and relax, no? Try to analyze. Tandaan ninyo, the history without proof in our present time is fake. Tandaan nyo yan. No? Mahilig kayo mga niya. So, pinagpilitan yung ilipat doon sa Mecca lahat ng historia ng Israel. Ano naman klaseng Diyos siya? Ingit na ingit sa Diyos ng Israel eh. Pinunta lahat sa Mecca. Yun, naging Mecca sinungalingan. No? Yan ang totoo sa Muslim. Ang katotohanan sa Muslim ay walang katotohanan sa kanila. Yan ay puro pawang kasinungalingan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Pag may nabasa kayo sa Biblia, tingnan nyo yung lugar kung totoo na mayroon. At pag walang sumablay, totoo ang Diyos, dahil the history without proof in our present time is fake. Kung sinabi ng Diyos na umalis si Abraham sa Ur, hanapin nyo kung may Ur. Nagpunta sa Haran, hanapin nyo kung may Haran na lugar. No? Eh, sa Muslim, walang history ganun. Basta sinabi lang na nagtayo sila ng Baytula Betel. Tapos, dahil ito ang huling aklat. Huling aklat. Revelation daw. Ano ini-reveal niyan? Wala naman. Puro sablay. No? So, ngayon naman, tatalakayin natin yung paran. Nasaan ba talaga yung paran na yan? Na tinirhan ni Ismail. At siya naging mangangaso. No? Sabi ng Muslim sa Mecca daw tumira si Ismail. Sa Quran nyo nga, walang Hagar eh. Nalimutan ni Allah yung nanay eh. Ilabas nyo sa Quran nyo, kasi nanay ni Ismail wala. Puntuhan naman kayo. Basta yun na, magsyahada kayo. Syahada. Itaas nyo lang yung daliri yung pangulangot. Muslim na kayo. Konting taas, Muslim na. Ganon. Manira tayo ng Biblia. Labanan natin ang mga Trinitarian, tatlo Diyos noon, saka mga Father and Son. Labanan nyo yung Patripassianism. Labanan nyo yung Patripassian. Si Father Yes, walang nandyan. So ngayon, purihin ang Panginoong Diyos. Sa Kanya lang papuri, pagdakila sa Panginoong Yeshua Nasri, bimili kayo din. Naulit ko. Ano yung pangalan ni Kristo sa Hebrew, sa ibabaw ng cross? Sa John 2:19 to 21, sinulat yun ni Pilato. Kuhanin nyo yung mga first letter doon sa Hebrew. Pag dikit-dikitin nyo, lalabas yung Exodus 3:14. I am that I am. No? Hey, Asher, hey. Sabi si John 8:58, nakita ni Abraham pagdating, sinagalak eh. Kasi, bago pa sila si Abraham, ako na. No? So, mali ang kumalat sa mundong ito. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang humahanap sa Diyos.
Nagtayo yung mga business. Kaya tama yung ano. Hindi ko nilalat ha, pero makikita niyo yan. Mga iniyakan ni Pablo, mga dati nilang kasamahan na mga anyong lobo sa likod ay tupa. Anyong tupa sa likod ay lobo, maamong tupa sa harapan niya yan. Pero sa likod nila mga lobo yan. Ano ng mga kulo niyan. Iniyakan ni Pablo yan. Pag alis ko, sabi, maraming maglalagay na apostol sa kanilang likuran. At totoo nga yun. Ako'y kay Muhammad, ako'y kay Buloy, ako'y kay Manalo, ako'y kay Soriano, ako'y kay Ellen Giwat, ako'y kay Russell, ako'y kay Branham, ako'y kay Almeida, bla bla bla, bla bla bla. Ako'y kay Kristo. Yun na. Kaya lahat kay Kristo. Nahati ba si Kristo? Sabi ko. Kayo ba ay pinako sa krus? Nahati ba si Kristo? Binautismo ba kayo sa pangalan ni Kristo? Binautismo ba kayo sa pangalan nila Manalo, nila Soriano? Ganun ibig sabihin nun. Nahati ba si Manalo? Nahati ba si Kibuloy? Nahati ba si Ellen G. White? Lahat ng founder ng sekta nyo. Sa Patripasyan, ako lang at si Yeshua. May mga kasamahan ako, diretso na yun sa Diyos. Hindi ako yung sinusundan nila. Tandaan nyo. Okay, so, ganun ho, no? Galawin nyo yung patripassionism.com dahil nandun yung mga hulat katuparan ng Biblia ay prophetic. Milliseconds in the life of Jesus na lang ho. Milliseconds in the life of Yeshua. Sa Acts 26:14, kinausap si Saulo sa wikang Hebrew ni Kristo. Hindi sa wikang Arabuhok. So, hindi ganun. Basahin nyo yun. Acts 26:14. Sa Acts 26:18 na kay Satanas daw kay lahat. Pag wala kayo kay Kristo. Kasi sino ang anti-Kristo? Ang tumatanggi sa ama't anak. Kasi ang sabi nun, sino ang anti-Kristo? Ang tumatanggi si Jesus ang Kristo. Yun ang key word doon. Ang tumatangging si Jesus ang Kristo. Sa word daw na Kristo, natatanggihan ninyo yung ama't anak. Dahil siya lang yun. Ganon yun. Natatanggihan nyo yung the root and offspring of David. Kaya sabi sa Mateo 22:45, si David na tawag sa akin, paano niya naging anak? Ako na Diyos ni David. Okay, so tapos na tayo ng konting paliwanag. Hindi nyo mababali yan. Dumalo kayo sa patripassionism.com. I-type nyo rin 22 challenges. No? May 22 challenges ako dun. Pinagagawa kong tatay ni Kristo. Pag nakakuha kayo ng isa, panalo kayo. No? Pag naitama nyo. So, hindi naman ako sa nagmamapuri sa aking sarili. Katulad ni Pablo na hindi naman nagmamapuri sa kanyang sarili. Tinataas lang namin si Kristo dahil sa Galatia 1:10, kung binibigyan lugod namin ni tao, hindi kami nag-apostol ni Kristo, sabi niya. So, ibig sabihin, nagbibigay lugod siya sa Diyos. So, ganun din ako. Kilala ko Diyos namin eh. No? Kayo hindi. Diba? Kasi binulag kayo ng kayamanan. Nasa Lucas 61:14 yan. So, sumbong kayo sa Central, sumbong kayo sa Muslim, pag binali niyo yung mga turo, sumbong kayo sa HQ, sumbong kayo sa Vatican. Okay. So, tapos na po tayo sa ating introduction. Dako na tayo sa fake paran of Islam. Lagi nilang nilulukoy tao. Ang paran daw ay Mecca. Doon daw lumaki si Ismael. Doon daw lumaki at tumira. Okay. Slide number 1. Jaran. In Wikipedia, Wiki Desert of Paran. Arab and Islamic tradition. The Arab geographer, Arab bato ka rin yung geographer na to, si Al-Muqaddasi, mentioned in his book, The Red Sea. Kahit ilaban nyo sa akin yung Red Sea na yun, Mount Sinai na yun. The section of Paran, Genesis 21 with Ismael and the Ismaelite affirmed by the Muslim geographer
Yaqut al-Hamawi, who writes Faran, an Arabic Hebrew word, one of the name of Mecca, mentioned in the Torah. Galing ah. Kahusay, no? Galing masyado itong mga geographer niya. Magaling. Ngayon, tingnan natin sa Bible. Deuteronomy 1:1. Tingnan nyo mabuti ha. In Deuteronomy 1:1, sabi dyan, puro claim lang kayo mga Muslim eh. Wala naman kayong mapa. Wala kayong proof. Niloko lang kayo. Sinabi yun na. Okay. Ito, these are the words which was Moses spoke unto all Israel beyond Jordan. Kita nyo naman sinabi, beyond Jordan yan. Ha? Pataas yan. Hindi yan pababa. Ha? Agaling. Husay talaga ng Muslim. In the wilderness, in the Araba. Ayun, Araba pala. Araba. Ayun, Araba. Siguro yung kabusyoting geographer, ang akala doon sa Araba, Arabia. So, akala niya dito sa Araba ay Arabia. Sabi ganun. Again, soup between Paran and Topel, and Laban and Haserot. So, ang sabi dyan, in short, beyond Jordan, Araba, between Paran and Topel, Tapila, beyond Jordan. Kaya nasabi, Topel, no? Araba. Arababa, Arabohuk. Ito yung Paran. Okay. Ngayon, next slide. Ayo, linaw oh. Sabi sa Deuteronomy 1:1, Araba, ito, is between Paran, ito, and Topel, Tapila. Ayun naman pala naman eh. Sakto naman pala naman. Sana to the highest. Ngayon, ang Paran pala ay ito. Ano? Ito yung Gulf of Suez. Ito, Gulf of Aqaba. Yung Mecca ay 1,500 kilometer doon sa pinakailalim niyan. No? Ngayon, isa-isay natin, may Araba ba? Aba, ay meron naman palang Araba talaga. Oh, yun oh. Araba is the Hebrew Haraba. And Arabic is this one, and Hebrew Araba or Araba, a geographic name for the area south of the Dead Sea, Israel in the west, and Jordan to the east. Ayun naman pala, west and Jordan to the east. So, beyond Jordan may Araba, no? Galing. Meron bang tinatawag na Paran? Meron. Ayun yung Ayun yung Paran. Ito, computer nyo yan, 13 yan. Computer nyo yan, ha? 13 yan. 13 or 12 ba? 12 ang... may 12 na sa ngayon. Doon nakatira yung mga anak niya yan. Nabuo yan. So, ngayon, may 12 din dyan eh. Paran is a Hebrew small southern Israel located in the Araba. Around 100 kilometer of Iliat. Nakita nyo na. Meron bang Topel? Meron, Tapila. Yan o. Topel. Ang Topel ay
Tapila. Tapila is a town saan? Edomite. Sabihan Jordan di ba yan? Oo, Southern Jordan. Oo, di tama. Taga Jordan. Ay, logo. Tutukan natin. Tapila is Topel. O, yan, kita nyo naman. Topel, Tapila, sabi eh. Bible, no? Topel. For how many thousand years? Tumatama ang Deuteronomy 1:1 na parang, sabi nga nun, parang Araba, Topel. So, Araba is between Paran and Topel, Tapila. Galing. Tapila, hindi takila, alak yun. Is Topel. They are Edomites. Edom. Yan, yung kapatid niya Jacob na si Esau. Galing. No? So, ngayon, tingnan natin sa satellite view. Araba. Meron naman pala talagang Araba. Galing. Araba. Ito yung Araba yan. About Paran. Ayun yung Paran. Linaw, Paran. Tapila, Topel. Ayan, Tapila, Topel. Naman tayo, kakadikit lang eh. Kahit talaga mga Muslim kayo, magtatalino nyo. Kaya nga ang katotohanan mga kapatid sa Islam ay walang katotohanan sa kanila. Katutak na kasinungalingan ang pinagkakalat nila. No? Yun yung Paran. Kahit talaga. Yung balon ni Abraham sa Beersheba. Kompleto lahat yan. Yung siya nakalibing siya sa Hebron. Makpela. Ito yung Bethel, the house of God. Andyan sila si Kim. Lahat na yan. Kompleto yan. Sipin mo for 5,000 years. Beersheba. Ito. Sipin mo, totoo na nakipagtipan si Abraham kay Abimelech, ano? For how many thousand years? Karoon talaga ng Beersheba, kahanga-hanga talaga ang Diyos. Nagkaroon tayo ng GPS. Yung GPS ang sumunod sa Bible. Hindi yung Bible ang sumunod sa GPS. Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin? Kung hindi niyo nakukuha, bahala sa buhay niyo. Hindi, ganun yun. Ibig ko sabihin, matagal na tinago yung lugar. Nung ating saliksikin ngayon na nagkaroon ng GPS, sakto lahat. Pati paglalakbay ni Saulo, yung binibigay ko sa inyo na, tayo yung Malta, maliit na pulo. Ay, malaki pa Singapore sa Malta eh. No? Next. Samuel tomb. Si Samuel ay nakalibing sa Rama. And Samuel died. And all the Israelites were gathered together and lamented in him, and buried him in the house at Ramah. And David arose and went down to the wilderness of Paran. Kayo mga Muslim na sinungaling, sa palagay nyo, pagbaba niya roon sa Ramah ay makakarating ng Mecca? Si David? Sana kasulat si David na nakarating ng Mecca? Sige nga. Kung bali o batsa, susunod natin dyan, makakabatsa-batsa. Mga batsa na lang yung dalin nyo eh. Dating natin, totoo ba? Totoo ba na si Samuel ay nakalibing sa Rama ayon sa Diyos ng una at wakas? Pag ito'y mali, hindi Diyos ang nasa Bible. Si Satanas yun. Charan! Ayan, yung para, no, layo. Para Mecca sinungalingan. 1,263.8 kilometer. Okay, punta tayo sa Rama. Rama. Ito, Tomb of Samuel. Ayun, kagaling. Totoo palang may tomb si Samuel. Nabi Samuel tomb. The tomb of Samuel is in Rama. No? So,
So, may Rama ba sa... Meron bang Rama sa mapa? No? Sabi dun sa Rama daw Rama. Babain natin. Tiyaran! Ayun. Ayun Rama Nabi Samuel ito nasa Rama Ayun Rama talaga Nabi Samuel National Park. Ayun, nasa Rama yan Ayun basahin nyo, Rama. Di ba? Ito din, Rama. Pero dito pala. Nandito yung... okay lang Jerusalem. Pero ito yung nasa baba. Okay. Basta yung Nabi Samuel to, ayan. Ayan yan. Nakalagay yung Nabi Samuel National Park. Ayan siya. Lakarin nyo sa Google Street View. No? Okay. And Samuel died. And all the Israelites were gathered together and buried him in the house of Rama. So nilibing nila si Samuel din Bumabangay si David sa Rama. Dire-diretso ba yun sa Mecca? Doon sa napagkalayo-layo 1,000 kilometers. Hindi Dahil pag nag-GPS kayo, yan lang Nabi Samuel Tomb, Tuparan, yan ang distance. So, meron lang 2 hour and 44 minutes sa car. Kuha nyo na, Nabi Samuel. Bababa ang konti sa Paran. Di tama. Ay, naku, luluko nyo sarili nyo na si Samuel nung nilibing nakarating ng Mecca, doon bumaba. Layo naman. Tawarin din mga Muslim. Nandito si Samuel, nilibing sa Rama. Bumaba si David. Naglakbay 1,263. Kailan mo kakarating yan? Ay, dako. Tawarin kayo talaga. Mga Muslim kayo. Lalakas ng loob yung mga aral Nagluloko nyo yung tao. Ngayon, di layo-layo na may kasaparan. Dito lang naklakbay si Abraham Yan, dyan lang sa taas na yan. Punta ng Egypt sa Gosen, bumalik dito, namatay. Ginawa niyo, pinashortcut niyo dito, dito. Layo. Tawarin pa kayo ng Diyos. Ito pa pinagkakalat nyo. Wala naman kayong mapa dito. Pinagpupulot nyo yan. Ilabas kayo ng JS21. Ala naman. Claim lang kayo. May topil tapila ba dito sa Mecca? May Araba? May Tom ni Samuel nakadikit? Sunugin nyo na yan. Ito. Durugin nyo na yan. So, aklat nyo, pagtatapon nyo na yan sa basurahan. Naging biktima kayo ng Quraysh trial Saliksikin nyo yung history. Ay bang mention in the Bible, nakaloko kayo nung araw. Pero ngayon time na may GPS, may isang ventilador na nagsaliksik. Magkaralan nyo. Sino nagsasabi ng totoo sa atin? Build daw na Abraham. Ako po, tawarin kayo. Di ba? Ano masasabi nyo? Lalaban ba kayo dyan sa sa tomb ni Samuel na yan? Sino namang makarating ng parang si David na mambubalang. And David went down to the wilderness of Paran. Yun lang yun. Dati, makakabata-bata kayo. Magdala kayo ng batya mamaya. Huwag nyo na. Yan ang katotohanan sa Paran. Mayroong Araba, may topel sa pila. At kompleto ng kwento. Naku. Gagawin nyo, tumira sa Beersheba sila Hagar Ismael. Sukat nung naglakad lang dala-dala isang bote, papirasong tinapay.
Narating yung Mecca, 1,000. Ito. Galing dito sila Ismael sa si Hagar. Dala kapirasong tinapay saka yung bote na inumin. May naglakad nakarating daw dito. Tawarin kayo. Nung pala, niluko ng Muslim yung tao na mga giant daw yung tao nung araw. Nako, 90 feet daw. 40 feet lang yung arko ni Noah. Sumakay pa sila. Tawarin kayo. Hindi nyo matatali yung talata ng Biblia. Magkalibiw ang Deuteronomy 1:1. Kita nyo na. Raba, between Paran and Topel. Ayan o, tinaw yan. At yung mga supply, sigurado yan. Ano lang naman yan na. Sasarot na yan. Kompleto lahat yan. No? Ito. Bye. Pag nakita ko itong geography na to, ito. Pag bato ako to eh. X. No? Ayan. Yan sinasabi ko sa inyo. Sa tomb ni Samuel, laglag na kayo talaga ito. Saka itong mga Araban. No? Okay, so tandaan po ninyo, mga minamahal, kung Muslim, I love you all. Mahal ko lang kayo lahat. Sana'y matanggal na sa inyo ang kulam. Ang kulam ni Ali Javier. Haravik, balik-balik. Tigil yung pambubulao na alas 4 ha. Tigil yung pagkakalat ng dasal nyo alas 4 madaling araw. Tawarin kayo. O ayan o, Labi Samuel Tomb. Nung mamatay, bumaba sa parang si David. Sasakyan, 2 hours 44 minutes. Ilabas nyo nga, nakarating si David sa Mecca naman. Ako. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay. At katotohanan lang tayo, mga minamahal. So labanan nyo lahat niyan yan. Maggawa kayo ng libingan ni Samuel doon sa Mecca. Ay, ganti na lang. Ay, nako. Kagatatalido. Sabi ko nga sa inyo eh. Kung ako'y nabuhay siguro, naging siguro ako, hindi na kayo makakapagpatayo niyan eh. Nagtataka ako, bakit naitayo yan? Pero, alam kong, sabi ko nga sa inyo, binabayaran lang mga scholar nyo eh. Kailangan kasing, palabasin nyo kayo matama eh. Okay, so maraming salamat muli sa susunod na aking live namang Valley of Baca. Ay, nasabi na naman nila Valley of Baca. Baka sakali. Tingnan natin kung tatama sila. Ito po si Armand de Castro ng Patripasyonism Bilip. Visit patripasyonism.com. Ano? Patawarin kayo ni Lord. Amazing kayo. So, papuri, paggalang, pagdakila ay sa aking Diyos lamang. Ito po siya. Yan. Yan. The only wise God, our Savior. Isaiah 43:11. The glory and majesty, dominion, power, both. No, never. Amen. Basahin mo na rin Isaiah 44:6. No? Okay? So, muli, haliksikin ng kasulatan. Magseryoso kayo. Ang kalaban nyo ay mundo. Hindi lang Biblia. Nakuha nyo? Kasi kato, yung sinasabi ko eh. May nakasulat na Haran, Iraq, ganyan. Totoo ba na meron? Totoo ba na may Beersheba? Totoo ba na may Rama? Ganun. Yan yung matapapatunayan kung totoo yung Diyos eh. Like, kung ano kinukwento nung araw na napakahabang panahon ng ating mga ninuno,
Totoo ba ang kwento nila? Totoo bang lumabas si Abraham? Totoo ba ang Iraq? Totoo ba ang Haran? Totoo ba ang Beersheba? Totoo ba yung Balon? Hindi nyo mapapabagsak yung mga atheist na yan. At iba pang mga reliyon. Di ba? Wala man lang nagko-comment. Baka takot masupalpal sige. Okay, so papuri at paggalang pagdakila sa ating wise God. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Tandaan ninyo, Patripasyanism is a belief. Hindi siya sekta. That is your relation to Yeshua and you. No? Saliksikin nyo ang katotohanan. Tinahamon ko lahat ng Muslim na eskola. Labanan nyo yung video ko. Pakita nyo sa akin na nagkakamali ako ng research. Ang kalaban ni mundo ayoko nung haka-haka, kuro-kuro pala-palagay Papakita nyo sa akin na yung tapila nasaan, ganun. Ganun. Hindi yung sinabi sa Quran namin ganito Sinabi lang. And the history without proof in our present time is fake. Okay, so maraming salamat po sa mga subaybay at sa mga susubaybay. Nawa po ay sabi nga ni Kristo, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo dahil sa yung katotohanan. Sinabi sa John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life. That no one goes to the Father except by me. Aba, may tatay. Basahin niyo sa John 6:45 sa 65. Ano sabi ni Kristo? No one can come to me. Otherwise, the Father is send him to me. In Tagalog, ako ang daan, katotohanan buhay. Walang makapunta sa ama kundi sa pamagitan ko, sabi ni Kristo. Takbuhan na kayo lahat kay Kristo. Sa John 6:45, saka 65:55 yata yun, sabi ni Kristo. Ops, walang makakalapit sa akin. Maliban na dalhin siya ng ama sa akin. Nakita niyo? Matalinhaga ni Kristo Siya na yung ama. Tandaan niyan. Kaya, siguro nga, nakahula yung ganyan, maraming magdadaya dahil sa pagmamahal sa salapi. No? Sabi ni Kristo, habag ang ibig ko, hindi hain Hindi po ako mayaman. Mahirap lang po ako. Tandaan niya. Hindi ako katulad nila Kibuloy, na may jet plane, nila Manalo, nila Soriano. Makakita nyo na kabalang araw. Hindi naman ganun ako kayaman. Normal na tao lang. Kumakain ng umagahan, tanghalian na punan. Ganun lang. No? Sabi nga ni Kristo, habang ang ibig ko hindi hain. Sabi ni Kristo yun. Ibig sabihin nun, mapalad ang nagbibigay ay isa tumatanggap. Basahin niyo yung Lucas 16:1-14. Organisasyon yun. Yun ay isang organisasyon ng mga kampo ni Satanas na pag nagkamali yung kanyang katiwala sa kanyang turo, isusumbong sa sentral yun. As tuntua yung Panginoon dun sa lilong katiwala nung niloko palalo yung mga tao. Kasi nasabi dun, matalino ang inyong lahi na sa Satanas kaysa mga anak ng ilaw. Sige, kaibigan ka sa yaman ng masama, sabi nga ano. Maling aral dun. Nakala nila, turo ng Diyos na makipagkaibigan pa sa yaman masama. Sa Lucas 16:14, tinutuya ni Kristo yung mga tao na yun, tinatatamaan. Kaya doon sa Lucas 16:14, tinuya nila si Kristo dahil sila yung pinatatama ang mga pariseyo doon. Ano nyo? Ganun yan. Kaya lahat na naniniwala kay Kristo, nagtatago na lang. Nasulat sa John 16 yun. Papatayin nila kayo. Nakakala ay naglilingkod pa sila sa Diyos.
Sabi doon, dahil di nila ako nakilala. Basahin niyo dyan 16:1-4 yata yun. No, basahin niyo. Di nakilala ang ama ni ako man, sabi, ginaganon niya lagi. Okay, so tapos na po ang drama ng Muslim na kesyo mga piling galit. Pinatay si Kristo nang walang kasalanan daw. Sabi kayo ng Pasko ah. Magamit pa kamatay ang Diyos para sa atin. Tandaan niya. Hindi naman siya nagsaksak ng sarili. Ibig lang sabihin, alam niya nang mamatay siya, pumunta pa siya talaga. Yun ang plano niya. Passover lamb nga lang ang sama rin ng Bible eh. Okay, so tapos na po ang ating live. Muli, ang susunod po natin yung Valley of Bacha. Tingnan natin kung tama na naman ang Islam. Sige po, na-end ko na aking video and goodbye and peace be with you all. To God, Yeshua. Isaiah 44:6. The King of Israel has been called Son of God in John 1:49. Tinawag siyang rabay doon. Kaya patawag na rabay, siya lang rabay niyo sa langit. Sabi pang gano'n. Dahil katotohanan dyan. Pinapalitan lang nila ng kasinungalingan. Pinagbawal dyan ni Kristo ang patawag na Ama dahil yun yung God nyo. Siya lang Ama nyo sa langit. Huwag kayong patawag na Panginoon dahil one Lord lang ang God, one Lord lang ang Israel, sabi niya. Deuteronomy 6:4, the God of Israel is one Lord. So, huwag kayong patawag na God na Ama, huwag kayong patawag na Panginoon, at huwag kayong patawag na Guro, yung Counselor sa Isaiah 9:6, yung Holy Spirit niya. Huwag kayong patawag na gano'n na Rabay, dahil isa lang Rabay, Panginoon, Diyos niyo sa langit. Siya yun. Yung sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians 8:6, hindi ba tayo mga Israelita may isang Ama lang ang Diyos? Sabi niya, hindi tayo may isang Diyos lang ang Ama. Sabi niya, binigay niya ba yung pangalan? Hindi. Tayong matay sa Kanya, sabi niya gano'n. Ano tinuloy niya? At isang Panginoon, sabi niya, si Yesu Cristo. At lahat ng bagay tayo sa Kanya, sabi niya, inulit niya. O yun yung pagre-reveal niya ng the God of Israel is one Lord, Yeshua. Yun ang ibig sabihin noon. Tandaan niya. Yan ang sigaw dyan. Yung sinabi nito mo sa John 20:28 na, my Lord and my God. Dahil ang God of Israel is one Lord. Yan yun. Tandaan niya. Hindi sinabing, love thy God, love thy Lord. Hindi. Love thy Lord, Yeshua, your God, with all your heart, with all your soul, with all your might. Yan ang meaning niya, mga 1 Corinthians 8:6 na yan. Niluluko naman ang iba na, kita mo, hindi ba tayo may isang Diyos na ang Ama? Sabi gano'n, Ama lang ang Diyos natin. O, tama. Yan ba sinabi ng Israel? Ang ating Diyos ay isa, ang Ama. O, at isang, Panginoon. Kaya nga, the God of Israel, it's one Lord, Deuteronomy 6:4. O, di ba tayo may isang Ama? Ang Diyos? Binigyan niya ba yung pangalan? Hindi. Doon sa Panginoon, binigyan yung pangalan? Oo. O, di yun na yun. The God of Israel is one Lord, Yeshua. Okay, so makuha nyo sana yung mga ganyan, no? At purihin ang Panginoon na sana yung papuri pagdakila. Okay po, inihin ko na aking live at maraming salamat. Kita-kita po tayo bukas o mamaya sa Valley of Bacha. Tandaan, ang katotohanan sa Islam ay walang katotohanan sa kanila. Ano? Puro may kasinungalingan yan. Tandaan niya. Goodbye. Magbago kayo lahat. Magmahalan tayo lahat. Magkaisa sa isang Diyos ng Israel. Magpatawaran. Kung kayo may nagkamali, pagsisihan nyo. Talagang namali eh. Nabiktima kayo ng mga leader nyo eh. Nabiktima kayo ng mga teacher nyo. Hindi naman kayo nagsipag-review. Kasi may sinundang kayong tao. Yun yung sinasabi dyan ni Kristo na sumpain yung sumusunod sa tao. Yan yun. Sinundan nyo kasi si Muhammad. Ganun yan. Kaya pinaglalaban yun na kailangan parang iglesia ni Kristo, kailangan tanggapin nyo si Manalo. Tanggapin nyo si Soriano. Na sila yung mga sugo bago kayo maligtas. Ganun yan nangyari.
So, kailangan tanggapin din si Muhammad para maligtas. Ganun yung nangyayari dyan. Yan yung iniiyak ni Pablo na maglalagay ng mga apostol sa kanilang likuran. Mga ganid na lobong hindi papatawad sa kawan. Yan yun. Madami yan. Nakakalat na sila. Sabi ko sa inyo. Mga dating kasamahan yan. Okay. Tigil-tigilan nyo na yun. Walang Trinity sa Bible. Walang Father and Son sa Bible. Tandaan nyo yan. Di batihin ninyo ko dyan. Pumila kayo lahat. Huh? At patutunayan ko sa inyo yung Ama mismo ang namatay sa cross. Patutunayan ko sa inyo yan. Pumila kayo lahat. Sa debate. I-message nyo lang ako. Tapos i-live nyo. No? Sige, maraming salamat. At ito po si Ventilador. John 3:8. Siyempre, mahahangin eh. Di ba? Sabi ka ni Kristo, yung hangin, hindi nyo alam sa papunta sa patungo. Ayan yung ventilador. Si Armand De Castro po ito. Nagmamahal sa inyong lahat dahil na kay Kristo lang pag-ibig ng Diyos. Roma 8:28-29. Tandaan nyo. Kahit na ayan yung basahin ko sa inyo Roma 8:28-29 para naman masaya kayo. Roma 8. Na kanino ba ang pag-ibig ng Diyos? Ito. Roma 8:38-39. Sorry. Ayan, sabi rito. Sundan nyo ko. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kita nyo na. Kahit ang buhay. Oh. Kahit ang mga anghel. Oh, kita nyo. Kahit doon si Manalo, kahit na sino pa anghel yan. Oh. Kahit ang mga pamunuan, mga leader nyo. Kahit ang mga bagay sa kasalukuyan. Oh, kita mo, ngayon 2023, saan ka man nakaupo ngayon. Kahit bagay na darating, oh, kita mo, mga darating pa, kinabukasan, yung mga darating pa mga lindol, mga baha, mga volcano na yan, mga darating pang mga salot na yan. Oh. Kahit ang mga kapangyarihan, kapangyarihan nino yan, Satanas, kahit sino pang kapangyarihan ng pulis yan, ng kapangyarihan ng hari yan, kahit ang kataasan, kita nyo na, pati langit. Kahit ang kababa, kita mo, pati impyerno. Kahit alinmang ibang nilalang, kita mo na, kahit na yung alien pa dyan. Yung alien, alinmang ibang nilalang ba ay hindi makapaghiwalay sa atin pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo lang. Sa Father and Son. Father and Lamb yan. Tandaan yan. Kaya tinanggihan niyo yung Kristo niyan, natanggihan niyo yung Father and Lamb. Yun ang ibig sabihin ng Antichrist sa 1 John 22:23. Siya ang Antichrist. Ang tumatanggi si Jesus ang Kristo. Yun ang keyword doon. Ang tumatanggi sa Ama't-Anak. So, sa salitang Kristo, nandun yung Ama't-Anak. Ganun yun. Kaya kapag sinabi, hindi mo na naipangaral yung anak, wala ka ng ama. Nakalagay doon. Aralin niyo yun. Ganun yun. Wala makapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. So, siya na yung Diyos. Sa Roma 8:9, tumitira sa inyo Espiritu ng Diyos. Kung wala kayo Espiritu ni Kristo, wala kayo sa Diyos. Yun nga yung tumitira. Ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo. Maraming mandaraya sa Bible. Tandaan yan. Mga sinaliban ng Satanas yan sa Acts 26:18. Hindi nila kayo dadalhin sa katotohanan. Ilalayo nila kayo. Sa Lucas 11:52 yan. Sabi doon sa Lucas 11:52. Tingnan nyo. Ang sabi doon, sabi yung tagapagtanggol ng kautusan, pagkat inalis nyo ang susi ng karunungan, si Kristo, hindi kayo nagsipasok, inyong sinasampasala. Mga nagsisipasok, sila pa humaharang. Totoo yan. Kasi masisira ang kanilang walang hanggang tabernakulo na itinayo sa lupa. Ang kanilang samahan, ang kanilang organisasyon.
So, kaya sabi doon sa Mateo 13:52, ang tunay na mga ngaral sa kaharian ng langit ay katulad na isang puno ng sambayan naglalabas ng kayamanan ng bago't luma. Dapat mga pastor nyo kumukuha ng hula at katuparan, pinakikita sa inyo yung sinasabing bago't lumang kayamanan. Kasi kaya walang gumagawa niya, nalabas ang pagka-Diyos ni Kristo. Dahil yung prophecy sa Old Testament, halimbawa Malakay 3:1, sinugo-sugo ko sa inyo yung sugo na maganda ng daan sa harap ko. Pagdating sa John 7:27 nun, sa Mateo 11:14, nung makaalis si Juan, sinabi ni Kristo, si Juan ay higit pa sa propeta. Si Juan yung nakahula na maghahanda ng daan sa harap ko, sabi ni Kristo. O, di siya na yung Diyos doon, na nasa Malakay 3:1 na pinaghandaan ng harap ko, sa harap ko. Ganun yun, sabi sa Malakay 3:1, padadala kong aking sugo maghahanda ng daan sa harap ko. O, sino yung sugo? Si Juan Bautista. Sino yung harap ko? Si Kristo. Tapos, nasa Lucas 1:76 yan. Mauna ka anak sa mukha ng Panginoon, maging propeta ng taas-taasan, sabi niya sa kanya, si Elias, si Elijah Juan Bautista. Panghanda mo ngayon, kanyang mauna ka sa mukha niya, sabi. Panghanda kanyang daraanan. Isaiah 43, John 1:20-23, sino ka? Sino ka, Juan? Sabihin mo sa amin. Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang, paghandaan ang Diyos ng daan. Propeta Isaiah may sabi nito. May simple ang gandaan dyan daan. Si Kristo, yung binautismo niya sa Jordan, yun ang Diyos ng oti. Yun ang katotohanan niya. Hindi nilagyan nila ng hula, yung karinig ng tinig, yun daw yung ama. May kalapati, hindi espiritu. John 1:33, basahin nyo. Foretold na kalapati. Paglaki mo, makikita mo ang kalapati, sabi ni Kristo. Ako magbubuti Espiritu Santo. Yung tinig naman yan, nasa Exodus 19 na yan, 20. Chapter 20, 21, 22. Bumaba si Kristo sa Mount Sinai sa Exodus 19:20. Sa Exodus 19:9, makakarinig kayo ng kulog at kidlat at kayo nagsasalita sa langit. Sa Exodus 20, 21-25 yun. Matakot yung Israelita, sabi, Moses, huwag na ikaw magsalita sa amin. Huwag na yung Diyos magsalita sa amin, mamatay kami. Sabi gano'n. Ikaw na magsalita, mamamatay kami. Sabi ng Diyos sa Exodus 20, sabi niya, basahin natin. Exodus 20, binigay niya 10 utos sa ulap. Sabi niya dito, Exodus 20, Exodus 20:19, sinabi nila kay Moses, magsalita ka sa amin didingin na tapat, huwag na magsalita ang Diyos sa amin, baka mamatay kami. Sabi niya, no? Ang sabi ni Kristo sa 22, sinabi ng Panginoon kay Moses, ganito mo sabihin sa mga anak ni Israel, kayo nakakita na ako'y nakipag-usap sa inyo mula sa langit. Yan yung prophecy ngayon, na kapag narinig muli ang tinig ng Diyos, huwag na maging matigas ang ulo. Nasa dyan, Isaiah 54:13 yun, tutulong kayo mismo ng Diyos. Kinlim ni Kristo na siya yung Diyos na yun sa John 6:44. Ang lahat nakakarinig na aking tinig ay natututod, lumalapit sa akin. Sinabi niya, ang lahat na nakakarinig ng tinig ng Ama. Pero tinig niya yun. No? So, basahin niyo yun. Dalaw lang sa Arman De Castro YouTube at Arman De Castro. No? Yung pinopost ko na yan, nasa YouTube ko yan. So, pag-aralan nyo nandun. No? Hinahanap niyo Diyos, di ba? Magpapakilala naman sa inyo kung mapipili niya kayo talaga. Okay, so maraming salamat. Yan ko na yung live ko. Binigyan ko lang kayo ng mga background na konti sa Biblia. Isaiah 45:23. Lahat ng tuhod, luluhod, susumpa. Revelation, Roma 14:11. Susumpa kayo sa Diyos, luluhod. Filipos 2:10. Lahat ng tuhod kay Kristo. Tapos, ang laban. No? Sinisiraan lang nila kayo. Sinisira lang nila yung Biblia. Okay, so paalam na po. End ko na yung live ko. Maraming salamat sa mga nakinig. Goodbye.